Bago tayo nag-start, nakita ko ng parang usohok. May itim. Well, I don't like the vibe. It looks like there's something wrong. Yeah, look at that. Parang meron ditong sukdulan na sitwasyon. Sukdulan na nangyari na posibleng nakasira ng isang pundasyon. Four of Wands in reverse. Yeah. And this is something here na nakakagulat. I'm seeing a dictionary and for some reason, it could be related to mahika kind of thing. Let's keep moving. Tama nga. Naamin yung hininga ko. Ang lalim na pagka... Yan. Okay. I go. So, hey there mga my loves collective. Thank you so much for always staying here with me in the channel, babe. So, hi pala sa mga new subscribers. Ako po si Yan. Welcome to Loy. At sa mga returning viewers na thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. So, wala tayo ditong gender, ba lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede niyo pong i-flip yung roles if you want. And of course, at the end of the day, palagi po kayong may free will na free rin naman kayong gamitan. So, yun nga mga babes, pwedeng ito ay tapos na. Pwede rin naman na nangyayari sa kasalukuyan at pwede rin namang hindi pa at isang prediction sa inyong future. So, dito, tama nga yung ating na sense, yung na-vibe natin no, while shuffling. Okay? The Magician right at the heart of this reading is in reverse position. And this is what I don't like. But what I like about this reading is binigyan tayo rito ng direktang kasagutan. Okay? So, if this is you were involved in a third-party situation before, like nakita ko rito, no, that with the Queen of Wands energy, Three of Cups to the Magician in reverse, no? Mamaya I'll explain to you later. But here, with this Queen of Wands energy and there's this Page of Swords, I do see that there is an energy here of a third party. Sobrang na-attract siya sa person mo. Your person is giving me the vibe that this person or this person of yours is a very loving man, a very loving woman who loves you, who takes care of you, pinapakita niya kung gaano kanya ka-love, ay naalagaan ka niya, pinapakita niya na sweet siya sa'yo, but boom, all of a sudden, biglang nagbago rito yung taong nagpapakita sa'yo ng love and affection. Okay? How come your person is biglang nagbago? Nakuha ng isang person rito, ang atensyon ng person mo rito.
Yan. So, ano nangyari dun? Hindi ko alam, hindi ko maintindihan, miss yan. Yan, nagkikwento ka rito sa iba mong mga friends, sa family mo, might be sa parents mo, kung close mo sila. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit biglang nagbago sa akin yung person ko. Lagi naman siyang nag-update sa akin. Hindi naman siya nagagalit kapag tinatanong ko kung nasan siya. Pero ngayon, nagagalit siya. Naiinis siya. Yung mga bagay na parang mga simple lang, hindi naman namin pinagtatalunan ngayon. Siya pa yung nagsisimula para mag-away kami. Ang liliit lang naman ng mga bagay. Parang nararamdaman kong hindi na niya ako mahal ngayon. Yan. So, nakita ko rito na sabi ko nga sa inyo, ako bilang isang energy reader, hindi ako naniniwala sa gayuma. Okay? Pero naniniwala ako sa tibay ng pananampalataya at pinaniniwalaan ng gustong manggayuma. So, dito nakita ko na ginayuma yung person mo, may itim na mahika rito, no? Kung saan natatali rito ang person mo. Hindi dahil sa ritual na ito, kundi dahil sa paniniwala na merong inilagay dun sa ritual. Ibig sabihin yung taong nag-utos o yung taong nagsagawa rito, no, na may kaalaman dito sa mga gayuma, love spells, no? Actually, black spells ang tingin ko sa mga love spells, no? Because those control the emotions and feelings, no, na parang puppet. So, this person, itong loving man at itong loving woman mo, turned into a monster na parang hindi ka kilala, na nawalan ng respeto sa'yo, na hindi na nagki-care for you, parang hindi ka na minamahal or whatever. Kasi, controlled under black love spell. No, itim na mahika rito ang nagpapaikot, no? Bakit nga ba? Sobra siyang nagustuhan nitong third party na to. Na simula nung dumating to sa buhay ninyo, nakaramdam ka na ng hindi maganda. Bakit? Kasi gusto niya rin yung person mo. He or she loves the quality of your person. Mapagbigay, mapagmahal, faithful, loyal sa'yo, in-express yung love sa'yo, no? Gusto niya rin ng ganun. So, nainggit siya. Hindi pwedeng ikaw lang yung may ganyan. Yan. Alam ko, sasabihin mo, bakit? Yung person ko lang ba yung ganyan? Sa mundo? Wala ka bang mahahanap na ibang parang kagaya ng person ko? Well, ikaw na rin ang may sabi. Ang person mo is nagsa-stand out sa lahat ng mga lalaki or sa lahat ng mga babae. LGBTQs, of course, welcome rin kayo mga sweetheart. Ibig sabihin, napansin din niya yung napansin mo sa person mo. So, ibig sabihin, gusto niya yung person mo at yung person niya yung ginugusto mo. So, nagsimula ito, no, sa pagkakaroon niya ng crush with your person. So, hindi yun nawala. Mas tumindi pa yun. Lalo na kung kasamahan niya ito sa trabaho. Okay? Nakita ko dito mga babes, no, na ito yung naging dahilan ng kalungkutan mo. Yung bigla ang pagbabago ng pakikitungo ng person mo sa'yo nang hindi mo mawarian, bakit biglang hindi ka na niya mahal? Ano nangyari doon? Parang wala naman nagbabago overnight. But for the reading, no, the situation here is parang bigla siyang nag-iba. Parang biglang hindi mo nakilala yung taong minamahal mo dito. Yan, no? So, nakita ko dito na binabalisa siya nitong person na to, no? Actually, lumapit ito, no? At maaaring naghanap ito ng mga legit na mga marurunong. Alam mo kasi yung mga marurunong, yung mga marunong gumawa ng mga ganyan, no? May mga kaalaman yan. Pero, hindi yan gumagana kung walang consent at walang belief ng taong nagpagawa. Ibig sabihin, yung taong nagpagawa, who is yung third party, is naniniwala dyan na kaya niyang paikutin at makuha ang person mo, taong minamahal niya, gusto niya, no? Sapat na yun. Yun ang pinaka-formula ng lahat ng mga gayuma. Yung tindi at lakas ng pagnanais na mapasa kanya, ano man yan, kahit na yan ay masama or hindi magandang gawain, no? So, parang siya ito na hindi na ito kayang idaan sa dasal kasi alam niya na sobrang mahal na mahal ka ng person mo. Pero your person is under the black magic, the love spell, na nagpapagulo ng isipan niya ngayon. No?
Alam mo yung person mo, actually nakikita ko siya ngayon, nakakulong siya sa isang, it could be a jar, it could be a container, it could be a bottle right here. No, the soul of your person is inside that bottle. Your loving person is inside that bottle. Which means the feelings and emotions, the soul of that person is hindi siya yung kausap, hindi siya yung kasakasama, physical body niya lamang yon. Okay? Kumbaga, iba yung nagko-control, pero yung body ng person mo yun. Okay? I know, it's hard to understand, pero ang person mo is hindi siya. Katawan niya ng person mo. Pero yung isip, kaluluwa at puso ng person mo ay nasa loob ng isang bottle. Bote. Jar. Okay? So, this is so disappointing. Sobrang disappoint ako sa mga tao na nag-a-accept ng mga trabaho na ganito. This is out of this person's permission. Nakokontrol siya rito. Nakokontrol ng person mo rito. Hindi itong person mo. Pero, ano nga naman ang magagawa, no? Kapag kinakailangan mo na ritong kumilos at ito na ang huling bala niya, ginawa niya na. Kasi posibleng trinay niya rin na akitin yung person mo, pero waipik eh. Okay? Nakakita talaga ako dito ng isang ritual. Marunong talaga yung nilapitan niya. At posibleng nagbayad siya dyan ng malaki. Yeah, I'm so disappointed. Oh, alam mo kung sino man tong third party. Maganda naman siya eh. Oh. May tsura naman eh. May gwapo naman. No? May ano naman yung physical appearance niya. May dating naman. May appeal naman siya pero talagang tinamaan siya sa person mo eh. No? At dito na nga nagsimula yung pagnanais niyang agawin or mang-agaw. Sa lahat ng wish, ito yung wish na nakakaani, disappoint eh. Hindi naman sa'yo pero kukunin mo. Tsaka parang okay sa kanya yun na nakokontrol niya yung person mo rito. Alam mo yun yung parang last resort ng mga taong nagnanais na hindi nila makuha yung partner na gusto nila, hindi nila ma-win yung love. Yan na yung parang ano nila, parang as long as nasa tabi ko yung person na ito, kaya kong makontento. Yeah, I know, which is mali. Pero yun yung wish niya. Wish na patuloy niyang ilalaban dito. Oh. Alam mo yung parang energy ng kung sakali man na mawalan ng visa ito, willing siya na ipa-renew yung ritual eh. Kahit magbayad siya ng malaki. Parang nagtatrabaho siya para magbayad lang dito eh. Pantustos dito para manatili. Baliw, hibang na to sa person mo. Parang wala na siya dito pakialam kahit ibenta niya rito yung kaluluwa niya sa masama. Basta magpatuloy lang rito yung parang itim na mahikano na nakapaligid dito. Kaya pala may nakita tayong parang itim na usok kanina. So, whatever the case may be, sinira niya yung marriage ninyo with this person. Kung may kasal man dito sa person ninyo, no, sinira niya yon. At kung hindi man kayo kasal, sinira niya yung pundasyon ng inyong connection. By doing this greedy act. Hindi niya yan aaminin with the Four of Swords energy, tatago niya yun forever. Pero huli ka na. Alam na ng mga nakshis ko rito yung ginagawa mo. Pero kung tatanungin niyo ako mga babes, no, kung may chance ba na makabalik pa yung person ninyo sa inyo, may chance naman. Okay? May chance naman na makabalik yung person mo ito kasi actually nilalabanan niya. Nilalabanan niya, I'm seeing double number 5. So, kung sino man yung person mo,
even though he or she is inside a container or a bottle or a jar or whatever, a bote kind of thing. Nilalabanin niya yun. Okay? Pero matatagalan. Ewan ko kung anong klaseng meron 'to, masyado niyang gustong-gusto yung person mo 'no, na parang kahit na hindi na siya mabuhay daw sa iba't ibang lifetime, okey lang. Kahit hindi na siya ma-revert sa iba't ibang lifetime, okey lang. So disappointing. Panalangin natin mga babes 'no, na makabalik yung person ninyo sa inyo ng mas mabilis, okey. Oo, meron 'yan, makakabalik. Nakikita kong may mga makakabalik dito sa inyo, okey. Kaya kung sino man 'yan, person na 'yan na tinataboy kayo, yung person ninyo na hindi na kayo mahal, hindi 'yan ang person ninyo. Ang person ninyo ay nandun, nasa loob ng isang container, isang jar, isang bote. May tsansa pang makabalik 'yun sa inyo. Pero yun nga lang matatagalan. Let us all pray for the best. Alam naman nating hindi nagtatagumpay ang kadiliman sa kabutihan, 'di ba? Tiya. Sa pagiging greedy ng mga tao nakakagawa na ng hindi maganda. I remember one time, kaya tumigil ako sa pag-accept ng mga gifts. Kasi before 'pag merong mga natutuwa na nakakausap nila ako or natulungan ko sila before 'no, before, eh, I let them na parang, nagbibigay sila 'no, ng parang wala lang, parang gusto lang nila 'no. And then, one time, may nagbigay ng bracelet and I do not accept the bracelet kasi naramdaman ko na may something dun sa bracelet na yun. So, actually na-disappoint ako kasi someone becomes greedy. And when someone becomes greedy, dun na parang mag-iiba yung tingin mo. So, I stop accepting yung mga binibigay ng ibang tao because of that incident. Diba? So, because of the greediness, okay, kaya nga I love na inaccept ko tong gantong klase ng gift. It is because I can also protect myself from bad omens, from negativities. So yeah, okay? So don't accept no yung mga bagay ng basta-basta lang. Okay? Lalo na kung ito ay galing sa hindi ninyo kakilala. Right? So yeah, I'm so disappointed with this person right here. Nangunguha ng hindi kanya. Mang-aagaw in short. You will never feel contented as long as you live if that's the energy na i-maintain niya sa kanyang buhay. Yeah. Thank you so much for your time here, babe. And muli ako po si Yan Sarang Love in Light. Annyeong.